And kasalukuyan kami ay naglalakad ngayon ni Nanay. Ito sa... Naghahanap ng mapapasukan. Kasi maaga pa, mamaya pang 4 PM yung check-in namin. Kaya pupunta muna kami sa ang aming first itinerary, yung Sapporo TV Tower. Doon tayo aangulo. Ganda oh. Lamig. 10 degrees. Tanghalin tapat. Shrub. Wala pa nga lang snow. Naglalaro sa 5 to 10 degrees ang lamig dito mga kabeheros. Kaya naman ang ginaw, nanunuot talaga hanggang buto. And welcome to Sapporo TV Tower. Here. Dito kami. Dati sa internet ko ito nakikita, ngayon. Nandito na kami. Nandito na ako kasama ko ang aking nanay. Actually, maraming beses siyang napunta rito eh. Ako first time pa lang. Ayan. So ngayon gagawin natin, akit tayo dyan. Joke. Wala tayong pera. Kasi iba itong ano dyan eh. Akit. So tigilan tayo. I-appreciate lang natin yung surroundings. At ang ganda ng lugar. At ang lamig ng lugar. Uy, naka-Korean tayo. Kaya nyo naman. Pinagandaan ko yan. Ang Sapporo TV Tower ay isang broadcast tower na may taas na 147 meter. Meron din itong observation deck na may taas naman na 90.38 meter. Ito ay matatagpuan sa Odori Park na ipinatayo pa noong 1957. Itinayo noon pang 1878, ang Sapporo Clock Tower ang naging simbolo ng kabuuan ng Sapporo. Meron itong museum sa ground floor na ating bibisitahin. At makikita dito ang E. Howard Watch and Clock Company na orasan na ikinabit noon pang 1881 na pinapaandar lamang ng gravity. Stig! 200 yen lang ang admission fee for adult para makita at mabisita ang kabuuan ng Clock Tower Museum. Dito ay makikita ang detalyadong kasaysayan ng Sapporo Agricultural College and the city's development.
Ang second floor naman ay ang presentation hall and event space. At dito din makikita kung paano umaandar ang malaking orasan ng tower gamit lamang ang gravity. Ang statue naman na makikita sa presentation hall ay si Dr. William Smith Clark. Malaki ang ambag niya hindi lang sa pagsisimula ng Agricultural College, kundi pati na din sa development ng kabuuan ng Sapporo. それを重りにして下がる力を利用して吸い込む化してるんですね。そうですか。そして時を刻むの重りです。それから鐘を鳴らすのは150キログラムのシダンスプーンですね。1928年。1階まで行くんです。で、時を刻む重りはですね、ここで終わりなんです。ここ At bago lumabas ng clock tower ay kumuha muna tayo ng stamp na souvenir. Libre lang to kaya huwag palampasin. Ay, souvenir. Mag-stamp tayo ng clock tower. Ayan. Okay. Tapos tingnan nyo dito sa ano, kahit kasi hindi pa snow season talaga sa Sapporo, pero may mga tirang snow. Tingnan natin. Ayan, may mga snow pa natitira dito. Tapos sa masusunod na araw, uulan na naman. At para sa last attraction sa araw na ito ay dumiretso kami sa Nakajima Park, isa sa mga malalaking park dito sa Sapporo. At malapit na din naman kasi ang hotel namin dito, kaya dito na kami nagstay at namasyal bago mag-check-in. Sa park na ito ay mananawa ka sa dami ng mga autumn leaves. First time ko kasing makakita ng ganito karami sa personal. Dati kasi ay sa internet ko lang ito nakikita. Kaya naman tuwan-tuwa talaga ako mga kabeheros.